puro araw, puro tansya. Kung halimbawa maitim-itim naman, napunta naman sa isang lugar na hindi nasisikatan ng araw kasi merong mga gano'n kagaya halimbawa do'n sa Finland, kung minsan 4 na buwan walang araw, ano? Kaya mga tao ro'n mapuputi. Ang ibig kong sabihin, sabi ng mga siyentipiko nagaganap daw yung pagbabago sa libong taon. Hindi lang naman ilang pun-libong taon na naganap sa mundo, kaya ngayon makakakita ka na ng mga changes pati sa kulor ng tao, pati nga sa ilong makakita ka na ng changes sa mga tao. Bakit? Nag-a-adapt siya dun sa kanyang environment. Merong umiitim dahil sa changes sa environment niya, ay sa maraming mga araw na lumilipas, nagkakaroon ng changes. Parang, halimbawa, merong mga tao maiigsi, Nakapunta ako sa Cebu, doon sa Camotes Island. Nagtataka ko yung mga kapatid, ang bababa. Tinanong ko, kapatid, anong pagkain nyo rito sa Camotes Island? Kaya nga, Brad Eli, Camotes Island, ang pagkain namin dito, kamote. Yung pala. Nagpakuha kami retrato, nakaupo ako, mataas pa ako dun sa kanila, nakatayo naman sila. Nakaupo na ako, mataas pa ako sa kanila. Yung pala, kaya pala napakaraming maiigsing tao ron dahil Camotes Island, ang kinakain kamote. Sa kamote, kulang yun ng nung enzyme na pampataas. Hindi kagaya nung kumakain ka ng tinapay. Sa tinapay, meron tinatawag na B-complex vitamins na nagpapatangkad sa tao. Yung B-complex. Kaya makikita mo yung mga bansa na kumakain ng tinapay, hindi kanin, hindi kamote, matataas ang mga tao riyan. Kagaya ng Amerika. Mas kinakain dyan ng tinapay Kagaya ng mga Ruso, mas kinakain ng tinapay kaysa sa kanin. Mas madalas sila tinapay. Merong sustansya kasi sa tinapay nakakapagpataas. Kaya pala ako, yung mga kapatid doon sa Camotes Island, kay bababa, dahil puro kamote kinakain. Umaga kamote, tanghali kamote, gabi kamote. Ayun. Ang ibig sabihin, pati yung kinakain mo nakaka-epekto sa yung itsura. Miski yung ilong, kapatid, miski yung mata. Nabasa ko sa research ng mga siyentipiko, ang mga lugar na mga malalamig, ang mga tao matataas ang ilong, mahahaba ang ilong. Kasi kung puro yelo halimbawa, papasok yung hangin na malamig, pagka hindi maiksi lang ang ilong mo, kagaya ng taga-Africa, yung lamig didiretso sa baga. Pero kung mas mahaba ilong mo, mas mahaba yung pinapasukan niya para uminit siya ng kaunti bago mapunta sa baga. Kaya yung mga lugar na malalamig, mas mahahaba ang ilong ng tao kaysa doon sa lugar na maiinit. At doon sa mainit naman lugar, makikita mo naman ang ilong, maliliit masyado na halos butas na lang ang makikita mo kasi pwede naman dumiretso dahil hindi naman masyadong malamig. Yun ay pag-aaral ng mga siyentipiko. At ako naniniwala, yung mga changes sa ating balat, nangyari yan dahil sa environment. Halimbawa, pati yung ating kinakain, nakaka-impluensya rin sa atin. Gaya ng mga Eskimo, pati yung kanilang haba ng buhay. Como doon saan ba yung Alaska ba yun? Sa Alaska ba yung mga Eskimo, no? Wala kasing ron, damo. Puro yelo. Kaya ang kinakain nila ron, puro hayop lang. Hindi sila makakakain ng gulay. Kaya ang nangyayari sa mga Eskimo, 40 anyos lang, patay na. Kasi maiksi ang buhay nila. Puro kasi kinakain nila, puro karne. At pati yung itsura nila, iba ang itsura nila dahil doon sa environment nila. Ang tao kasi pwedeng karoon ng mutation. Bawa, tatay mo, magkakapatid kayo, sa inyo lang, hindi kayo magkakamukha Merong maaaring isa sa inyo na hindi nyo kamukha kayong lahat. Parang kami, kapatid, 8 kami na magkakapatid. Kami lahat maputi ang aming kulay ng balat. Hindi kami negro, kundi maputi. Pero meron akong kapatid, hindi naman negro, kundi
kayumanggi siya. Eh, tinanong ko sa nanay ko, bakit nanay yung kapatid ko kayumanggi? Kasi pinaglihi ko yan sa dinuguan, sabi niya, nung Katoliko pa kami. Yung kapatid ko pinaglihi sa dinuguan. Kaya nangyari, iba ang kulay niya kaysa sa amin. Eh, yung palang paglilihi, totoo pala yun, nasa Biblia. Na kung ano yung napaglilihihan kung minsan, eh nagkakaroon ng implikasyon doon sa batang ipinaglilihi. Nakasulat yan sa Biblia doon sa Henesis eh. Basahin na nga natin kapatid na Daniel, sa Henesis 30:37. At kumuha si Jacob ng mga sanga ng alamo at almendro at kastano at pinagbabakbakan ng mga batik na mapuputi at kanyang pinalitaw na gayon ang puti na nasa mga sanga. At kanyang inilagay ang mga sangang kanyang binakbakan sa mga bangbang, sa harap ng kawan, sa mga pinagpapainuman na pinaparoonan ng mga kawan upang uminom, at nangaglilihi pagka nagsisiparoon upang uminom. At nangaglilihi ang mga kawan sa harap ng mga sanga at nanganganak ang mga kawan ng mga may guhit, may batik at may dungis. Kita mo, yung paglilihi, nasa Biblia na yun eh. Mula pa noong panahon pa ni Jacob na anak ni Abraham at ni Isaac. Eh yung paglilihi naka-record na sa Biblia. Para magkaroon ng batik yung mga inaalagaan niyang kawan, yung mga sanga nung alamo, binakbakan niya. Kung pag binakbakan mo, yung ibang lugar nung sanga, brown. Eh yung binakbak mo, puti. Kaya pagka umiinom ngayon yung mga kawan na umiinom dun sa batis, nakikita nila yung mga sanga na may bakbak-bakbak na nagkaguhit ngayon sila. Kaya merong mga hayop na na may batik-batik at may mga guhit eh. Kasi binakbak ni Jacob yung mga sanga ng puno. Eh, yun ang nakikita palagi pag umiinom. Kaya totoo yung paglilihi. Ako naniniwala. At naniniwala ako dahil sa experience rin. Eh kasi yung kapatid kong hindi naman negro pero mas maitim sa amin, kamukha ng tatay ko eh. Kamukha ng tatay ko. Kasi kung halimbawa, may marumi kang isip, siguro nasa lisihan yung nanay ko. Kaya yung isang kapatid namin mas maitim sa amin. Pero totoo na anak ng tatay ko dahil talagang kamukha ni Papang yung kapatid ko. Ibig ko lang sabihin kapatid, tayong mga tao, meron tayong pagbabagong nangyayari. Miski sa isang pamilya, hindi lahat tayo magkakamuka. At sa pagsasalit-sali ng lahi, nagkakaroon ng isang established trend ng pagbabago o transmutation o paralagy. Kaya dun sa tanong mo, bakit ganun? Kung anak tayo lahat ni Eva, ba't nagkaiba-iba tayong lahi? Dahil kumalat ang tao, iba-iba ang lugar, sa pagsasalin-salin ng lahi at saka sa iba't ibang lugar na kinalalagyan. Ayan, tingnan mo, si Kuya Robert, mas maitim kay Kuya Junior. Pero kamukha siya ng tatay ko. Ilong nila, pareho ng tatay ko. Yung kanyang build, pareho ng tatay ko. Ibig ko lang sabihin, hindi ako nagtataka na ganyan tayong mga tao kasi meron tayong transmutation. Nagbabago tayo, depende sa kondisyon ng ating tinitirhang lugar kung saan tayo nakatira. Halimbawa, isang pamilya, mula sa ika-4 na salin hanggang sa ika-10 hanggang ika-20 salin, nandun sa Kainta, may talagang yung mga taga-Kainta mapupusyaw ang kulay noon. Kawikaan nun ng araw mga taga-Kainta, yan pala'y taga-Kainta ay, yung halimbawa sa mga taga-Murong, yung Murong sa Rizal, ay sarsar na ang bangka, gaor pa ng gaor. Ganun dun mga salita rin, yung di nawawala, ginagawang are. Ay, sa bunrok, bundok, sarsar na ang bangka, sadsad na ang bangka, gaor pa ng gaor. Ganun doon. Talagang ang tao ron sa may banda ng Kainta nung araw, medyo mapupusyaw ang Hindi sila kagaya ng taga-Ipugaw, mapupula naman. Sa Ipugaw naman, mapupula ang balat. Kasi hindi masyadong mainit doon. Hindi kagaya sa Kaintang napakainit.
Diyan lang sa atin makakakita ka ng pagkakaiba ng mga tao eh. Yung nasa Ifugao doon sa Baguio, mapupula ang balat nila yung mga igurot, mga Ifugao. Pero yung mga nandun sa Florida Blanca, mga negro naman ang nandun na maiitim. Sa Cainta naman, mga kayumanggi ang tao, karamihan ng bata pa akong pupunta kami ron. Yun ang sagot, kapatid, na kaya nagkaiba-iba, hindi dahil iba ang pinanggalingan. Iisa lang ang pinanggalingan, pero nagmi-mutate ang tao. At nagbabago ang kanyang balat, pati ang kanyang mata. Pag lagi kang nasa sunny days, ang possibility, yung mata mo masingkit. Yun ang possibility nun eh. Lagi ka kasing nakaano eh. Pero sa mga lugar na madidilim, ang possibility, hindi ka masisingkit. Meron tayong magkakaibang ng lahi. At yan ay naipaliliwanag ng siyensya at naniniwala ako sapagkat yan ay nasa Biblia. Maraming salamat po, Brother Eli, sa lahat ng kasagutan. Salamat po. At lipat naman tayo ng May Kawayan, Bulacan, kapatid na Danny Navales. May Kawayan, go ahead please. Ang magtatanong naman po mula po dito sa May Kawayan, Bulacan ay si kapatid na June Erwin Morcoso, isang taga-bahay pari, May Kawayan. Ito po si Brother Erwin. Una ko, pangalawa kong tanong sa inyo. Kailangan po ba ng isang reliyon para maligtas? At pangalawa po, bakit bawal po kumain ng dinuguan? Alam mo kapatid, ang relihiyon kailangan ng tao para maligtas. Kasi yung relihiyon, ang kahulugan nun, pagsamba. Pag sinabi mo hindi kailangan ng relihiyon, para mo sinasabi hindi kailangan ng pagsamba. Yung relihiyon na galing sa salitang Grego, sa Bibliang Grego na threskia, ang isang kahulugan nun, pagsamba. Pakilagay mo nga sa screen, Sis Luz. Ito po, Treskia, from a derivative of G2357, ceremonial observance, religion, worshiping. Ayan. Yung threskia, ang isang kahulugan nun ay relihiyon o pagsamba. Pag sinabi mo hindi kailangan ng relihiyon, hindi mo na kailangan sumamba. Paano ka maliligtas? Kailangan tayo sumamba o maglingkod sa Diyos. Sumunod sa mga kautusan. Yun ang tinatawag na ceremonial observance. Pagsunod sa mga palatuntunan ng Diyos. Kaya, biblically speaking, pag-uusap na makabiblia, kailangan ang relihiyon. Kaya lang, hindi yung relihiyong inimbento ng tao o itinayo ng tao. Gistres ng Roma. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Pero mga tao nagtayo ng kanilang sariling relihiyon, hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Kaya kung kailangan ng relihiyon, yung relihiyong ang Diyos ang nagtayo, ang Diyos ang nagturo. Pero yung itinayo ng tao, hindi yun ang kailangan. Kaya ginagawa nila, dinadaan nila sa filosofya, siguro wala silang tiwala sa relihiyon na mismo silang gumawa. Pero pag ang relihiyon, yung kaparaanan nun ay galing sa Diyos, hindi mo pwedeng sabihin hindi kailangan yon. Kailangan yon sa kaligtasan. Ngayon, yung tanong na yun na kailangan ba ang relihiyon? Kailangan yon. Kailangan nating makipag-ugnay sa Diyos. Ang kahulugan kasing isa ng relihiyon ay relihiyon. Muling pag-uugnay. Kaya nga relihiyon. Sa Latin ay religio. Religio, muling pag-uugnay, muling pagtatali. Ang tao kasi nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Sinasabi yan sa 5:25 ng Jeremias. Ang inyong mga kasamaan ang nangaghiwalay ng mga bagay na ito at ang inyong mga kasalanan ang nagsipigil sa inyo ng kabutihan. Ang kasalanan ng tao ang naghiwalay sa atin sa Diyos. Kaya kung nahiwalay ang tao sa Diyos, kailangan siyang mabalik uli, magkaroon ng relihiyon. Religare, religio, o muling pag-uugnay.
kumbaga sa isang termino pa ay reconciliation o rekonsilasyon. Yun ang diwa ng tinatawag na salitang relihiyon. At yon ay paraan ng Diyos ang tunay na relihiyon na dapat nating tanggapin na kailangan natin sa kaligtasan. Basahin natin 5:19 ng 2 Korinto. Sa makatwid bagay na ang Diyos kay Kristo